Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa'king kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo mga Pariseyo, ibinibigay ninyo ang ikapo ng yerbabuena, ng ruda, at ng iba pang gulayin. Ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaligtaang gawin ang mga iba. Kawawa kayo mga Pariseyo, sapagkat ang ibig ninyo'y mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo ng mga liwasang bayan sa aba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nakalaran ng mga tao nang hindi nalalaman." Sinasabi sa kaniya ng isa sa mga dalubhasa sa kasulatan, "Guro, sa sinabi mong iyan, pati kami kinukutya mo." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasa ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin. Ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Malimit po na tinutukoy sa mga ebanghelyo ang grupo ng mga eskriba at mga Pariseyo. Dahil madalas sila ay natutuligsa, lalong-lalo na sa kanilang mga kinikilos. Pero sino nga ba ang mga Pariseyo? Ang mga Pariseyo po ay ang mga grupong masugid na tagasunod ng kautusan ni Moises na kilala sa tawag na Torah. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang Torah, ay bumabalik pa tayo sa lumang kasunduan na nakasulat sa 2 tapyas na bato na siyang batas na ginawa ng Diyos para sa mga Israelita sa pamamagitan
ni Moises. Ang mga Pariseo din ay itinuturing ding mga religious elite sa loob ng Judaismo noong panahon ni Jesus Nazareno. Mataas ang kanilang pinag-aralan at mahigpit nilang sinusunod ang mga letra ng kautusan o batas, ngunit hindi ang puso ng batas. Sinabi ni Jesus Nazareno sa mga tao na panlabas lamang ang pagiging banal ng mga Pariseo. Bakit, Father? Kasi nabanggit din sa Ebanghelyo na inuobliga nila ang mga tao sa napakaraming batas at tradisyon. Pero sila mismo hindi nila ginagawa ang kanilang mga tinuturo at iniuutos. Mahigpit din sila sa maliliit na bagay. Pinababayaan nila ang mas mahalagang aspeto ng batas tulad ng katarungan, tulad ng haba, at tulad ng katapatan. Kaya nga noong panahon ni Jesus, kung inyong mapapansin, ang pagsunod sa batas ay mahigpit na sinusunod ng mga tao. Kaya itong mga Pariseyong ito, sila ang mga pinunong nagtakda ng mga tuntunin tungkol sa pagsamba at pananampalataya. Nung panahon ni Jesus, talagang napakahalaga sa kanila ng pagsunod sa batas. Nakaugat kasi ito sa 10 utos na binigay ng Diyos kay Moises. At alam po ninyo, mula sa 10 utos, ito ay nanganak ng mahigit 600 na maliliit na utos na siyang pinanukala ng mga Pariseo. Bagamat dumami ang batas, hindi ito humantong sa kanilang kabanalan. Uulitin ko po, bagamat dumami ang batas na nilikha ng mga Pariseo, hindi ito humantong sa kanilang kabanalan. Ginamit nila at ng eskriba ang kanilang karunungan, ang kanilang pagiging dalubhasa sa pamamagitan ng panlilinlang sa mga tao. Hindi na sila nakatutok na sana ay sa puso ng batas. Nakatutok na ang kanilang atensyon sa mga letra ng batas. Dahil ang hangad nila, papuri at parangal ng tao. Hindi ang karangalan na sana'y nagmumula sa Diyos. Kaya't anong sinabi ni Jesus Nazareno sa kanilang mga grupo? Mga mapag-imbabaw, mapagkunwari, mga balat kayo. Hindi nais at ibig ng Diyos ang panlabas na kagandahan. Ang ibig ng Diyos, ang laman ng ating puso. Ibig sabihin ni Jesus Nazareno na nakalimutan ng mga Pariseo na unawain ang tunay na mahalaga. Nakalimutan nila ang puso ng batas. At ang puso ng batas, walang iba kung hindi ang Diyos. Mga kapatid kay Kristo, lagi po nating tatandaan, alam ng Diyos ang nilalaman ng ating mga puso. Anuman ang ating pagkukunwari upang mapaganda
ang ating pisikal na kaanyuan. Nababasa ng Diyos ang takbo ng ating isip. Nauunawaan ng Diyos at alam niya ang nilalaman ng ating puso. Dahil batid ng Diyos ang lahat sa atin. At alam naman nating hindi natin magagawang maging banal kung hindi tayo magkakaroon ng malinis at magandang kalooban. Kailangan natin ang awa at kapangyarihan ng Diyos upang matanggal sa ating mga puso ang bulok na pagkukunwari at pagpapakitang tao. Kailangan natin ng awa at habag ng Diyos upang tayo'y maging malinis. Dapat rin nating maalala na tayo ay pantay-pantay sa Panginoon at hindi natin dapat gamitin ang ating karunungan upang linlangin ang kahinaan ng iba. Magpakumbaba tayo at maglingkod sa isa't isa. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.